Isang ordinaryong hapon ng August 2, 2016, si Karina ay umalis na kanilang bahay para sa kanyang daily jogging routine. Karaniwan na sa kanyang pagja-jogging ay palagi niyang kasama ang ama, ngunit ng araw na yun ay hindi ito nakasama dahil sa mayroon itong back injury na pinapagaling. Noong una ay sinabi ng ama na huwag muna siyang mag-jogging, ngunit sinabi ni Karina na maaga pa at in-ensure din sa ama na wala namang masamang mangyayari sa kanya. Bandang alas 5 ng hapon, nang siya ay makuhana ng isang CCTV na patungo sa Spring Creek Park, isang popular na destinasyon sa mga lokal. Pagdating sa park, iyon na pala ang huling destinasyon ni Karina dahil pagdating doon, isang demonyo ang nakadaupang palad niya. At kahit sanay na sa takbuhan si Karina, sa pagkakataon na ito ay hindi na niya yun natakbuhan pa. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Karina Vetrano. Si Karina Vetrano ay pinanganak noong July 12, 1986 sa New York kina Philip at Kathy Vetrano. Ang kanyang ama na si Philip ay isang retired firefighter. Siya ay nagkaroon ng master's degree in speech pathology at isang aspiring na writer. Si Karina ay lumabas sa isang short film na base sa isa sa kanyang mga isinulat at sa direksyon naman ng isang kaibigan. Siya ay nagtrabaho bilang isang speech pathologist sa Manhattan para sa mga kabataan na may autism. Matapos ng mahigit isang oras, ang ama ni Karina na si Philip ay napapaisip kung bakit hindi pa di nakakauwi sa kanilang bahay si Karina. Papadilim na kasi sa mga oras na yun at dapat ay nasa bahay na ang anak niya. Sinubukan ni Philip na i-text si Karina ngunit hindi ito nag-reply. Nakatatlong tawag na din siya sa anak ngunit walang sumasagot sa kabilang linya. Wala mang reply na natanggap. Inisip na lamang ng mag-asawang Vetrano na siguro ay pumunta si Karina sa isang kaibigan at hindi nito namalaya ng oras. Ngunit nang tuluyan ng kumagat ang dilim at si Karina ay wala pa din, sila ay kumilos na. Sa paghahanap kay Karina, si Philip ay humingi ng tulong sa isang kapitbahay na isang New York City Police Chief. Ang paghanap na ito ay agad na kumalat sa kanilang maliit na community, kaya ang iba ay tumulong din sa effort na makita si Karina. Si Philip bilang palaging kasama ni Karina sa kanyang jogging routine ay niretrace ang kanilang usual na ruta, kaya ang search party ay napunta sa Spring Creek Park. At sa madamong parte ng park na yon ay nakita nila ang lupaypay at wala ng buhay na katawan ni Karina. Pagkakita kay Karina, si Philip dala ng samut-saring emosyon sa kinahantungan ng anak ay agad na niyakap si Karina. Sa bugso ng kanyang damdamin ay hindi na naisip pa na maaari niyang makontaminate ang crime scene. Base sa nakitang katawan ni Karina, siya ay beaten at strangled to death. Ang kanyang sports bra ay nakataas kung saan ay expose ang kanyang dibdib at ang pang-ibabang kasuotan naman ay nakababa hanggang kanyang binti. Base sa autopsy, si Karina ay hinampas sa likod ng ulo ng isang matigas na bagay ng salarin at ilang beses din na sinuntok sa mukha kung saan ang kanyang 2 front teeth ay nasira. Ilang scratches ang nakita sa kanyang leeg na maaaring galing sa mismong fingernails ni Karina sa kanyang tangka na makawala sa kanyang attacker. Obviously, si Karina ay pinagsikapan na makawala sa kanyang attacker, ngunit sa kanyang height na 4 feet 11 at timbang na 110 pounds ay hindi iyon sumapat para siya ay makawala sa kamay na bakal ng salarin. Mayroong laserasyon at mga gasgas din ang nakita sa pagkababae maging sa likod na bahagi ng katawan ni Karina. Isang indikasyon na siya ay sexually assaulted with a foreign object.
May mga drag marks na nakita sa may damuhan. Indikasyon naman na hinatak doon si Karina ng salarin. Sa mga kamay ni Karina ay may naiwan pang mga damo na kanyang dakot-dakot. Indikasyon ng kanyang pagkapit sa lupa nang siya ay hinatak ng salarin. Ang kanyang cellphone ay natagpuan din sa di kalayuan. Hindi lang ang bakas ng struggle ang naiwan kay Karina. Mayroon ding foreign DNA ang nakolekta sa kanyang likod, mga kuko at cellphone, at base sa test, ang DNA na ito ay galing sa iisang tao lamang. Ang konklusyon ng mga otoridad, matapos makarating ni Karina sa park, siya ay nakita ng salarin, pinukpok ng isang matigas na bagay sa ulo at hinatak papasok sa mataas na damuhan. Doon ay binugbog siya at pinagsamantalahan at bagamat siya ay lumaban ng kanyang buong lakas, hindi niya napagtagumpayan na iyon ay matakasan. Ang nangyari kay Karina ay agad na naging headline sa kanilang lugar maging sa kalapit na county. Nakakatakot na ang isang simpleng pagja-jogging lamang ay magtatapos sa isang brutal na pagkapaslang at naghatid ng kilabot, higit lalo sa mga kababaihan na nagja-jogging din minsan ng mag-isa lamang. Sa kabila ng mga leads at DNA na nakuha ng mga otoridad, wala agad silang napangalanan na salarin. 2 araw bago ang krimen, si Karina ay nakipaghiwalay sa kanyang boyfriend, ngunit ito ay may perfect alibi, idagdag pa na hindi nagmatch ang DNA na nakuha kay Karina. Sa kanyang palaging pag-jogging, ang ama ni Karina ay palagi niyang kasama at ayon kay Philip, mayroong isang jogger na palagi niyang nakikita, ngunit nang mapaslang si Karina ay bigla na lamang itong nawala na parang bula. Kaya isang sketch ang ipinakalat para ito ay matagpuan. Sa mga taong pinaghinalaan, mismong si Philip ay hindi nakaligtas sa mata ng publiko dahil sa siya daw ang palaging kasama ni Karina at siya din daw ang unang nakakita ng katawan ng anak. Pero syempre, ang hinala ng tao sa kanya ay agad na nawala dahil hindi nagmatch sa kanya ang DNA na nakuha. Halos nasa 300 ang kinuhanan ng DNA para i-match sa DNA na nakuha kay Karina, ngunit bigo ang mga otoridad at walang nag-match sa mga ito. Noong winter ng 2017, isang police lieutenant ang nagsimulang mag-isip kung ang lalaki na iniulat niya noong May 2016, 3 buwan bago napaslang si Karina, ay maaaring may kinalaman sa nangyari sa kanya. Noong panahon na yun, isang suspicious na lalaki ang kanyang nakita na sumisilip sa mga nakapark na kotse na nakasuot pa ng long-sleeve hooded sweatshirt at sweatpants sa kabila ng napakainit na panahon. Nang sumunod na araw, isang residente ang tumawag sa 911 para i-report ang isang lalaki naman na nakasuot din ng hoodie at sweatpants na umiikot sa kanyang likod bahay na tila mayroong hawak pa na crowbar sa kanyang kamay. Nang dumating ang responding officer, ang lalaki ay wala ng hawak na crowbar, ngunit ito ay binigyan nila ng warning for trespassing at kinuha ang pangalan at address noon ng lalaki. Bilang wala namang mawawala, nag-decide ang mga otoridad na bisitahin ang mahiwagang lalaki noon na naka-hoodie, ang 20 years old na si Chanel Luis. Si Chanel Luis ay isang loner na ang mundo ay umiikot lamang sa kanyang pamilya. Wala siyang kaibigan, walang kasintahan at walang trabaho. Bagamat siya ay nagkaroon na ng issue sa law, iyon ay minor lamang kaya siya ay walang criminal record. Nang puntahan ng mga otoridad si Luis, tinanong nila ito kung siya ay nasa area ng Howard Beach, particular sa park noong August 2, 2016, kung saan sinabi nito na siya ay wala. Tinanong din siya ng mga otoridad kung willing siya na magbigay ng kanyang DNA sample sa kanila na surprisingly ay pumayag naman ito. 2 days later, si Luis ay inilagay under arrest matapos makumpirma na ang kanyang DNA ay nagmatch sa pumaslang kay Karina.
Sa pagbuklat ng mga otoridad ng background ni Luis, napag-alaman na siya ay 2 beses na hinuli ng mga otoridad for violations of peace and order sa Spring Creek Park, ang kanyang favorite na tambayan na 3 miles ang layo sa kanilang tahanan. May isang pagkakataon na sa kanilang eskwelahan naman, si Luis ay pinagalitan ng isang assistant teacher ng kanyang sabihin na gusto niyang saksakin ang lahat ng mga babae doon. May records din na nakuha ang mga otoridad na si Luis pala ay ilang beses na taken into protective custody because of psychotic breaks dahil maaari siyang maging isang panganib hindi lang sa kanyang sarili kundi sa iba. Sa bawat psychotic breaks na ito, siya ay ibinabalik din naman sa kanyang pamilya pagkatapos niyang kumalma at bumalik sa tamang wisyo. Sa ginawang interogasyon kay Luis, sinabi niya na wala siyang kinalaman sa nangyari kay Karina. Agad din naman siyang tumiklop nang siya ay sabihan na nakuha ang kanyang DNA sa katawan ng biktima. Dahil dito, siya ay umamin na nandoon nga siya sa park ng araw na yon, ngunit pinagpilitan naman niya na ang lahat ng nangyari ng araw na yon ay isang aksidente lamang. Ayon kay Luis ng hapon na yon, siya ay sobrang upset dahil sa katatapos lamang na argumento at pakikipagtalo sa kanyang pamilya. Ayon din sa isang source, siya ay inis na noon dahil sa ingay na galing sa kapitbahay nila. Siya ay umalis ng kanilang bahay at tumungo sa Spring Creek Park para magpalamig ng ulo. Pagdating niya sa park ay agad niyang nakita si Karina at dahil sa init ng kanyang ulo at kabuisitan, napagdesisyonan niya na ibunton ang kanyang galit kay Karina. Pinukpok niya ito sa ulo at hinatak sa may damuhan para sa tawag ng laman, ngunit hindi niya nagawa ang pinakaakto. Si Karina ay nanlaban at dahil doon ay mas lalong uminit ang kanyang ulo, kaya ilang beses niya itong sinuntok. Hindi pa nakontento, ay sinakal niya din ito na sa sobrang higpit ay pumutok ang ugat nito. Pero hindi daw niya pinaslang si Karina. At sinabi pa na nalunod ito sa putikan kung saan niya ito iniwanan. Ilang beses pinilit ni Luis na hindi niya ginusto na saktan si Karina at ang nagawa lamang niya talaga na according sa kanyang salita and I quote, to let my emotions out. Kung ganun nga talaga ang nangyari, maaring sabihin na kahit sino pala ay maaring kanyang maging biktima na naroon at sa kamalas-malasan ay nahagip ng mata niya. At unfortunately, si Karina ay in the wrong place at the wrong time. November 5, 2018, si Chanel Luis ay humarap sa hukuman para sa murder at sexual assault ni Karina Vetrano. Ipinaglaban ng depensa na ang crime scene ay contaminated na at hindi talaga si Luis ang salarin. Ayon naman sa mga eksperto, ang odds ng samples na nakuha sa katawan ni Karina na maaring mag-match sa iba bukod kay Luis ay 1 in a million. Ang isa pa sa pinaglaban ng depensa ay si Luis ay isa lamang biktima. Dahil sa pressure ng publiko para mahuli ang salarin, si Luis ang naging target ng mga otoridad at pinaamin sa kasalanan dahil sa kanyang lahi at history of mental instability. Ang nakuhang DNA kay Karina ay insignificant dahil ayon sa kanila, ang crime scene ay nakontaminate ng yakapin ni Philip ang anak niya. Medyo tinamaan ang jury sa trial na ito dahil na din sa sinasabing si Luis ay isang biktima lamang at naging target ng race at mental instability nito. Kaya ang naging resulta ay deadlock jury. March 2019, nang si Chanel Luis ay muling humarap sa hukuman. Sa pagkakataon na ito ay hindi na sila nakuha sa drama na si Luis ay napilit lamang na umamin at naging target dahil sa kanyang race at mental instability. Si Luis ay in no doubt na patunayan at found guilty.
siya ay nasentensyahan ng life sentence without parole. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!